Malaking hamon ang haharapin ng Cebol Philippine Esports Team sa magaganap na 33rd Southeast Asian Games ngayong Disyembre sa Thailand. Para sa detalye, narito ang report ni Paolo Salamati. Malaking responsibilidad ang nakaatang ngayon para sa Cebol Mobile Legends Bang Bang Men's Team ngayong tatangkay nilang ipagpatuloy na pagharian ng nasabing event sa magaganap na 33rd Southeast Asian Games ngayong Disyembre sa Thailand. 3 koponan ang nakatakdang ipadala ng bansa upang sabakan ng esports event sa SEA Games. Pero mas nakatutok ang atensyon ng lahat sa men's team dahil sila ang may pinakamalaking tsansang makauwi ng gintong medalya. Ayon kay Philippine Esports Organization Executive Director Marlon Marcelo, nananatili ang kumpiyansa ng grupo sa kakayahan ng mga atleta. For us, it should be a podium finish for all 3 games. Currently, this is the least amount of teams that we actually fielded for the SEA Games. Historically, we have at least 4 or 5 per SEA Games, but right now it's only 3. So we have MLBB women, men, and then AOV. So maganda naman yung results ng training, and we want every game to have at least a podium finish, 3 out of 3. Ang Pilipinas ang team to beat sa MLBB bilang 5-time M-Series champion at 3-time gold medalist sa SEA Games. Bagamat tinitig ng malaking karibal ang Indonesia, binalaan din ni Marcelo ang koponan na mag-ingat sa Cambodia. Binubuo ang koponan ng core ng Team Liquid Philippines na mga kampiyon sa MPL Philippines Season 16 at dating M4 World Champions na pinagbibidahan ni 2-time M-Series champ at 2019 SEA Games gold medalist na si Carl Gabriel Nepomuceno o mas kilala bilang Carl TZ. Samantala, bibigyang din ng Cebol MLBB Women's Team ang pagbabalik nila matapos ang silver medal finish noong 2023 Cambodia SEA Games kung saan target nilang makabawi laban sa Indonesia at makauwi ng gintong medalya. Sa Arena of Valor o AOV, inamin naman ni Marcelo na mas mabigat ang haharapin ng Pilipinas dahil dominante ang Thailand sa event at hindi pa nakakapodium ang bansa sa nakarang mga edisyon. According to our general manager, it's the game titles that we are familiar with. Kasi yung ibang game titles are mostly Thailand-based yung ano nila, yung mga gamers, and wala tayo ganong pro scene doon. So it would be a waste of resources. We don't want to waste resources from the government and from our side na hindi naman tayo ganong kagaling doon. Specifically, wala tayong esports background dun sa mga games na napili sa Thailand. So we'd rather not participate. Magsisimula ang group stage sa December 15 kung saan 10 bansa ang maglalaban-laban sa single round robin best of 2 habang ang top 3 sa bawat grupo naman ang papasok sa knockout stage sa December 15 na best of 5 at best of 7 naman ang grand finals. Paolo Salamatin para sa Atletang Pilipino para sa Bagong Pilipinas.